Ngunit tinanong siya ng pinuno ng angkan kung bakit niya binasag ang braso ni Chunjin. Ayaw sanang sagutin ito ng ating bida, iniisip niya sa lahat ng bagay na pwede niyang itanong yun pa. Kaya napapikit na lang siya na napabuntong hininga, at ngunit sa huli, malungkot niyang ipinaliwanag na si Chunjin mismo ang nagmungkahi ng spar, at gumamit ito ng mga galaw na may intensyong manakit, kaya't napilitan siyang gumanti. Nagulat ang pinuno ng angkan nang marinig na ang Lightning Dragon ay sadyang nanakit sa kanyang anak, tinanong niya kung may nakasaksi, at tiniyak ni Yang Chun na maraming nanood. Pasimple namang tumingin si Yang Chun sa kanyang ama, na nag-aantay sa kanyang sasabihin. Sinabi ng pinuno ng angkan na lumalakas na talaga ang kanyang kakayahan, at ikinatutuwa niyang makita ang pag-unlad nito. Pinayuhan niya ang ating bida na patuloy pang magsikap, pagkasabi nito, uminom siya ng tsaa. Napagtanto niya na sa kabila ng pagkatalo ng Lightning Dragon at ng pagkamit niya ng ikatlong bituin, hindi pa rin natinag ang kanyang ama. Hindi na nagulat si Yang Chun, ganoon na talaga ang ugali ng kanyang ama. Dahil sa pagkikita niya sa Namgang Clan, tinanong siya ng pinuno kung nakilala na ba niya si Bea. Nagulat ang ating bida sa tanong na yun, at inaasahan na rin niya na babanggitin ito ng kanyang ama. Sinabi ni Yang Chun na nais niyang malaman kung paano naayos ang kasunduang yon. Ibinunyag ng pinuno ng angkan na desisyon ito ng mga nakatatanda, at hindi naman masama ang alok para sa kanya. Sa malamig at nakakatakot na tinig, ipinaliwanag ng pinuno na hindi maiiwasan ang isyu sa Pan Clan, hiniling niya sa kanyang anak na huwag guluhin ang kasunduang ito. Naunawaan ng ating bida na ang ibig sabihin ng kanyang ama ay wala ng pangalawang pagkakataon, alam niyang kasalanan niya ang kaguluhan sa Pan Clan, kaya't wala siyang mailusot na depensa. Kinuha ng pinuno ng angkan ng isang papel, at sinabi sa kanya na malapit na ang kalagitnaan ng tag-init, hindi alam ng ating bida kung ano ang plano ng kanyang ama. Ipinahayag ng pinuno na magaganap ang Hua Festival sa Bundok Hua. Sa sandaling marinig ito, agad na naalala ni Yang Chun ang ginawa nila ng makalangit na demonyo sa sektang iyon sa kanyang nakaraang buhay. Kaya sinabi niya sa kanyang ama kung ano ang kinalaman ng pista sa kanya. Ibinigay ng pinuno ng angkan ang hawak niyang papel. Pagkabasa nito, tinanong ni Yang Chun kung bakit niya yun ibinigay. Ipinaliwanag ng pinuno ng angkan na gusto nitong ipabalik niya ang isang tao. Nabigla ang ating bida sa narinig, na kung bakit pa siya. Binanggit ng kanyang ama na gagawa ito ng mga paghahanda upang makaalis siya sa loob ng 10 araw, paalala ni Yang Chun, kakagaling lang niya mula sesyon ngayong araw. Sinabi ng pinuno ng angkan na maaari naman niyang tanggihan ang misyon kung gusto niya. Dahil dito, natuwa si Yang Chun na tumanggi sa utos ng kanyang ama. Bago pa tuluyan makatanggi ang ating bida, nabubuksan niya ang kanilang kayamanan at ibibigay sa kanya ang isang Great Sage Peel kung tatanggapin niya ang misyon. Sa labas ng bahay ng pinuno, makikita si Namuyan at Sola na magkasamang nakaupo. Nagtanong si Sola kung kailan babalik ang kanilang amo. Agad namang tumugon si Muyan at sinabi niya na kinausap siya ng pinuno ng angkan, tinataya niyang babalik siya sa loob ng 2 oras. Habang kumakain sila ng honey cookies, sinabi ni Sola na pagod siya sa biyahe, ibinunyag ni Muyan na pagod din siya, ipinaalala niya na sila ang personal na bantay at katulong ng ating bida, kaya kailangan nilang tulungan siya saan man siya magpunta. Bigla namang lumabas ang ating bida sa kanilang gilid, nang binanggit ni Sola kung malibang nagtatago sila at kumakain, ipinaliwanag ni Muyan na ayos lang, basta't hindi sila mahuhuli. Pagkasabi niya nito, biglang dumating ang ating bida at inanyayahan na niya itong umalis na sila, nagulat na natakot si Muyan nang makita ang kanyang amo. Habang naglalakad, sinubukan niyang magpaliwanag kay Yang Chun, ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi na ng ating bida na aalis sila patungong Bundok Hua sa loob ng 10 araw at inutusan siyang maghanda. Nabigla si Muyan, at hindi makapaniwala si Sola na muli na naman silang maglalakbay. Sinabi niya sa kanyang amo na pagod na siya, ipinaliwanag ni Yang Chun na galing mismo sa pinuno ng angkan ng utos, kaya siya ang kausapin niya. Bigla naman nagtanong si Muyan ang dahilan ng kanilang paglalakbay. Ibinunyag ng ating bida na gusto ng kanyang ama na ibalik niya ang kanyang kapatid. Pagdating sa tarangkahan, maingat na tumingin-tingin si Yang Chun sa paligid. At nakahinga ng maluwag nang makita niyang wala na ang kanyang kapatid at ang pangalawang nakatatanda. Pagpasok sa kanyang silid, pinag-isipan niya ang mga nangyayari, nasa Sichuan ang mga Namgang, bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid, at inakala niyang makakapagpahinga siya, ngunit ngayon ay kailangan niyang pumunta sa Bundok Hua.
Sobra ang bigat ng isip niya kaya nagpas siyang laktawan ng hapunan at matulog na lamang. Kinagabihan, habang natutulog si Yang Chun, may isang taong nakatayo sa tabi niya, may hawak na bote ng alak at isang dumpling. Dumating pala si Wooby sa kanyang kwarto dala ang isang pagkain na dumplings. Dahan-daang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig na yon. Bago pa siya makakilos, hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang ulo, at tinangkang ipasubo sa kanya ang dumpling. Nagpumiglas si Yang Chun at napaubo. Binanggit ni Wooby sa kanyang nakababatang kapatid na hindi nito pwedeng laktawan ang hapunan habang lumalaki pa siya, sabay pilit na ipinasubo sa kanya ang dumpling. Inutusan pa niya itong nguyain ito, ngunit nakawala si Yang Chun mula sa pagkakahawak nito, at umatras habang ikinagulat naman ng ating bida na kung bakit ito nasa kanyang silid. Binanggit ni Wooby na kung bawal ba siyang pumasok sa silid ng kapatid niya. Agad namang tumugon ang ating bida na bawal nga, ipinaalala niyang kwarto niya yon. Ngumiti si Wooby na ibig sabihin ay kwarto rin niya yon. Nagulat naman si Yang Chun sa kanyang pinagsasabi kaya tinanong niya ito kung lasing ba siya. Ipinakita ni Wooby ang bote ng alak at sinabing palalasing pa lang siya. Napamura naman si Yang Chun nang narinig ito. Nag-alala ang kanyang kapatid dahil hindi siya samipot sa hapunan, kaya dinalhan niya ito ng dumpling. Hiniling niyang huwag siyang tratuhin ng malamig. Sinabi pa niyang nasasaktan na siya dahil ikakasal daw ito sa isang babaeng namgang na walang hiya. Nagulat si Yang Chun sa narinig at tinanong kung bakit niya ito binanggit. Naiinis si Wooby na kung ganoon ba niya kamahal ang babaeng iyon at nababaliw siya tuwing mababanggit ito. Tinanong pa niya ang ating bida kung mas mahal ba niya ang babaeng iyon kaysa sa kanya. Nakiusap naman si Yang Chun na itago na lang ang kanyang kalokohan kapag nalasing na siya. Uminom ng alak si Wooby at sinabing sobrang dami ng kanyang ginawa para mapalaki siya. Nainis naman si Yang Chun at nakikiusap siya na huwag siyang malasing dito, sa labas na lang daw siya iinom. Bigla namang sinabi ni Wooby kung ano ang ibig niyang sabihin. Napangiti siya nang banggitin niya kay Yang Chun kung nais ba nitong matulog kasama ang kanyang kapatid. Sumang-ayon naman ang ating bida na maaari itong matulog sa loob habang siya naman ay sa labas matutulog. Tinawag siyang malamig ng kanyang kapatid. Ipinaalala niya na lampas na sila sa edad na maaari silang matulog na magkasama, ngunit iginiit ni Wooby na bata pa rin ito para sa kanya. Uminom siya ng malaking lagok, at sinabi napakasarap ng alak na ito. Nakikiusap naman si Yang Chun na umalis na siya kapag natapos ng uminom. Mula sa bintana ng kwarto ni Yang Chun, tumingin si Wooby sa maliwanag na buwan, bigla niyang tinawag ang kanyang kapatid, at nagtaka naman si Yang Chun nang tanungin siya nito, kung handa na ba niyang subukan. Nagulat si Yang Chun at sinabing baka nagkamali siya ng dinig. Ngunit inulit ni Wooby kung gusto ba niyang makipaglaban sa kanyang kapatid. Itinanggi naman yun ng ating bida, ngunit sa palagay niya ay tama ang kanyang narinig. Napagtanto niyang lasing na talaga ang kanyang kapatid para makapagsabi ng ganoong kalokohan. Hiniling niya rito na bumalik na sa sarili nitong silid. Ngunit tinanong ni Wooby kung sigurado ba siya, habang tinuturo siya ng kanyang kapatid. Nagulat naman si Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumapit si Wooby at inilapat ang kanyang daliri sa dibdib nito. Binanggit niya na ang tinutukoy niya ay ang kanyang enerhiya. Ipinaliwanag ni Wooby sa kanyang kapatid na hindi niya alam kung anong paraan ang ginagamit nito sa kanyang pag-eensayo. Ibinunyag niya na ang malaking enerhiya na inilagay ng kanyang kapatid sa loob ng katawan nito ay hindi na-absorb, na ang enerhiyang ito ay maaaring makasakit sa kanya. Nang marinig ito, napagtanto ni Yang Chun na hindi pa lubos na naa-absorb ang enerhiya mula sa orb. Naunawaan niya na ang isang katawan na hindi pa ganap na nahinog ay hindi kayang tanggapin ang ganoong kalaking enerhiya. Ipinaliwanag ni Wooby na kailangan niyang ilabas agad ang enerhiyang yun. Agad namang naintindihan ni Yang Chun na tinatanong siya ng kanyang kapatid kung gusto niyang makipag-spar. Bumaba si Wooby mula sa kama, na hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagyaya ng spar. Ngumiti siya at inihayag na gusto lang talaga niyang bugbugin ang kanyang kapatid. Nabigla si Yang Chun sa narinig, hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi normal ang kanyang mga kapatid na babae. Sa susunod na eksena, nakita si Wooby na nag-iinat ng katawan habang may hawak na kahoy na espada. Sinabi niya na matagal na mula nang huli silang maglaban ng kanyang kapatid. Napansin niyang wala itong hawak na sandata, na kung hindi ba ito gagamit ng espada. Tumugon naman si Yang Chun na hindi na niya ito ginagamit, nagulat si Wooby na narinig yon. Dahil hanggang kamakailan lang ay gumagamit pa ng espada ang kanyang kapatid, naisip niya kung nagsawa ba ito,
at pinaniwalaan niyang nagiging mayabang na siya. Ngumiti na itinaas ni Wooby ang espada, na kung hindi ba siya aatake. Agad naman pumwesto si Yang Chun at pinaalala sa kanyang kapatid na ang spar ay para matulungan siyang makapaglabas ng enerhiya. Ngumiti si Wooby at sinabing sisiguraduhin niyang hindi ito mamamatay. Binalaan pa niya na huwag agad umatras. Pagkasabi nito, biglang lumitaw si Yang Chun sa tabi niya. Mabilis niyang naramdaman ang presensya nito, ngunit binigyan siya ni Yang Chun ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Napaatras siya ng bahagya bago pa man makabawi. Muli siyang sinundan ng kanyang kapatid na ngayon ay pinuno ng enerhiya ang kamao, at ginamit iyon upang muling atakihin siya. Dahil sa lakas ng atake, tumilapon si Wooby sa malayo. Makikita natin si Yang Chun na nakatayo at nababalutan ng enerhiya. Mula naman sa kinabagsakan ni Wooby, nagkaroon ng matinding alikabok sa paligid dahil sa lakas ng impact. Tinawag siya ni Yang Chun upang tingnan kung ayos lang siya. Ngunit sa halip na sumagot ay tumawa lang si Wooby, at biglang lumabas ang napakalaking apoy na bomb alat sa training ground, habang patuloy itong tumatawa. Lumabas si Wooby mula rito na balot ng apoy ang katawan at may nakakatakot na ngiti sa labi. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi na masama ang kanyang ginawa. Hindi makapaniwala si Yang Chun na nasa ika-5 bituin pa lang ang kanyang kapatid. Sigurado siya na ang lakas na iyon ay lagpas na sa ika-5. Lalong nagulat siya na nakayanan nitong hindi masaktan matapos ang kanyang buong lakas na atake. Natakot si Yang Chun at iminungkahi na tapusin na ang laban. Ngunit pinigilan siya ni Wooby at sinabing huwag magsalita ng kalokohan. Humakbang siya pasulong at ipinakawala ang kanyang apoy sa arena. Napilitan si Yang Chun na gamitin ang kanyang mga kamay upang hadlangan ng enerhiya. Habang nahihirapan siya, biglang lumitaw ang kapatid sa tabi niya at sinabing ngayon palang magsisimula ang kasiyahan. Ginamit ni Wooby ang espada upang hampasin ang kanyang mga kamay. Sa tindi ng lakas ay napatilapon si Yang Chun sa labas ng arena. Makikita sa sahig ang bakas ng kanyang mga paa habang pinipigilan niya ang impact ng pag-atake. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, inisip na kung ano ang mangyayari kung hindi niya yun na-block. Bago pa siya nakabawi, inihagis ni Wooby ang espada papunta sa kanya. Nakaiwas siya sa pamamagitan ng pagyuko, at tumusok ang espada sa pader. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang baliw na kapatid na papalapit. Tumatawa ito na parang isang baliw. Natakot si Yang Chun sa kanyang nakita, nang malapit na ang kanyang kapatid. Binalutan ni Wooby ng enerhiya ang kanyang paa at ginamit ito upang umatake. Ibinagsak niya ito ng buong lakas, ngunit naharangan iyon ng ating bida. Gayunpaman, sa tindi ng lakas ay ramdam ni Yang Chun ang matinding puwersa ng atake. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake ni Wooby, agad niya itong sinundan ng sunod-sunod na mga suntok na pilit namang iniiwasan ni Yang Chun. Sa pagkakataong yon, hindi niya binigyan ng oras ang ating bida para makabawi at walang tigil niya itong inatake. Hanggang sa makarating sila sa isang pader kung saan nakatarak ang espada ni Wooby. Sa pag-iwas ng ating bida, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kapatid na kunin ang espada mula sa likuran. Buong lakas niya itong ginamit at tinangkang atakihin si Yang Chun gamit ang espadang nababalutan ng apoy. Subalit sa mismong sandaling yon, hindi itinuloy ni Wooby ang kanyang pag-atake at tumigil ang espada sa mismong leeg ng ating bida. Pagkatapos ay bigla na lamang niyang hinawakan si Yang Chun sa buhok. Habang inaangat niya ang kanyang espada para muling umatake, malamig niyang winika na itikom nito ang bibig kung ayaw niyang mawala ang kanyang panga. Nang marinig ito, nakaramdam si Yang Chun ng lungkot at matinding takot, habang dahan-daang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumipat ang eksena sa isang taong nagbabasa ng sulat, sinasabi sa sulat na may taong makikipagkita siya sa kanyang kasintahan. Ang pinuno ng angkan ng Namgang ang nagbabasa ng liham, makikita sa kanyang nanginginig na katawan ang matinding pagkainis. Sinabi ng isang tauhan na ang kanilang babaeng amo ang nag-iwan ng sulat at tumakas mula sa manor. Nagalit ang pinuno ng angkan at iniutos na agad itong ibalik. Sabay itiniklop niya ang sulat sa kanyang kamay sa tindi ng inis. Sa susunod na eksena, isang magsasaka na sinusuri ang kanyang pananim. Kumuha siya ng isa, at maingat itong sinuri. Napansin din ng magsasaka na hindi pa niya ito maaaring ibenta, kaya tinapon muna niya ito. Habang tinitingnan ang kanyang pananim, nag-isip siya kung kailan matatapos ang panahon ng anihan, may biglang dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo.
Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang babae na dumaan, at nagulat siya sa kanyang nakita. Pagkatapos bigla na lang itong bumaba sa kanyang harapan. Nagulat ang magsasaka, at inakala niyang isang anghel ang kanyang nakita pero si Bea lang pala yun. Tinawag siya ni Bea, at laking gulat niya nang marinig na nakapagsasalita ito. Tinanong niya ang magsasaka kung saan banda naroroon ang Shang-Chi. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon. Binanggit niyang ang Shang-Chi ay nasa silangan mula roon. Nang marinig ito, nagpasalamat si Bea at nagsimulang umalis ng mabilis, ngunit sa halip na tumakbo patungong silangan, nagtaka ang magsasaka nang mapansing pumunta siya sa kanluran. Napansin ng magsasaka na may iniwan si Bea sa lupa, isang pilak na bara. Hindi makapaniwala ang magsasaka sa kanyang nakita, ang pilak na yun ay sapat na upang mapakain ang kanyang pamilya ng ilang buwan. Masaya siyang nagpasalamat at tinawag niya ito ng anghel dahil sa kabutihan nito. Hindi lang niya maintindihan na kung bakit nagtungo ito sa kanluran imbes na silangan. Lumipat ang eksena at nakitang nag-uusap si Elder Ryan at si Hygon, binanggit niya na nasa kanluran ang bundok Hua. Ibinunyag pa ni Elder Ryan na narinig niyang naroon ang Divine Doctor, kaya tinanong niya ang Sword Supreme kung ano ang gagawin niya. Nagulat si Hygon nang marinig na ang Divine Doctor ay umalis na sa Anhui at nagtungo sa bundok Hua. Alam niya na ang Divine Doctor ay isang taong parang hangin, walang permanenteng tirahan at laging naglalaho, hindi lang niya inasahan na pupunta ito sa sekta ng bundok Hua. Hindi alam ni Elder Ryan kung bakit hinahanap ng Sword Supreme ang Divine Doctor, ipinaliwanag niyang hindi pa tiyak ang impormasyon at hiniling kay Hygon na sundan si Yang Chun upang tiyakin ito. Sinabi rin ng Second Elder na masyadong padalos-dalos kung isisiwalat ni Hyun ang kanyang tunay na pagkatao matapos niya itong itinago ng matagal. Napagtanto ng Sword Supreme na tama ang matanda, hindi matalino kung ibubunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Paglipat ng eksena, makikita si Hygon na siya mismo ang nagmamaneho sa karwahe. Sinabi niya kay Yang Chun na siya ang sasama dito at ipinaubaya na lang sa kanya ang lahat. Hindi alam ni Yang Chun kung paano tutugan, at pati ang pangalawang matanda ay nagulat. Nakapagtataka para kay Yang Chun na biglang nagbakasyon ang tsuper ng karwahe at pinalitan ng Sword Supreme. Lalo siyang nagtaka kung bakit sumama si Sola at ang Sword Supreme, gayong ginawa niya ang lahat para hindi mapasama ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga kasama niya. Naisip ni Yang Chun na may kakaibang nangyari kagabi. May naamoy siyang hindi tama sa nangyayari. Habang nag-iisip, tinanong siya ng matanda kung bakit tila balisa ang mukha niya. Tumugon naman si Yang Chun, wala namang problema. Ngunit sinabi ni Elder Ryan na dapat ay mag-alala siya para sa sarili niya, at sinabihan siyang huwag sana muling manakit ng ibang bata. Mariing itinanggi ni Yang Chun na kung bakit naman siya mananakit. Ngunit agad niyang naalala kung paano niya binugbog ang sariling kapatid, pati sina Juliet at Chunjin. Kaya ipinangako niya sa pangalawang matanda na gagawin niya ang lahat ng makakaya. Biglang kinuha ng matanda ang isang bagay mula sa kanyang damit, at iniabot kay Yang Chun na ibinibigay niya yun dahil pinagkakatiwalaan niya ito. Tinanong siya ni Yang Chun kung ano ito. Agad niyang naamoy ang isang kaaya-ayang halimuyak mula sa sisidlan. Habang hinahawakan niya ito, parang nanambalik ang kanyang lakas. Napansin niya na mukhang napakahalaga ng bagay na ito. Ngunit tiniyak ni Elder Ryan na wala itong halaga, bato lang daw yun. Nagduda si Yang Chun na kung sigurado siya na bato lang ito. Sa huli, ibinunyag ng matanda na ang batong yun ay tinatawag na Blossom Stone, at naging curious naman si Yang Chun ukol dito. Kaya agad niya itong tiningnan habang ipinapaliwanag ni Elder Ryan, na isa ito sa 4 na kayamanan ng sekta ng bundok Hua. Nanlaki ang mga mata ni Yang Chun sa narinig, tinitigin niya ang pangalawang matanda, na tumitig din pabalik, sabay bigay ng thumbs up at sabing, hindi naman ito malaking bagay, kaya tinanong siya ni Yang Chun kung bakit nasa kanya ang kayamanan at bakit niya ito ibinibigay. Ibinunyag ng matanda na napanalunan niya ito sa isang pastahan habang nag-iinuman, at nakalimutan niya itong isa uli. Hindi makapaniwala si Yang Chun na ipupusta ng isang tao ang ganoong bagay sa inuman, lalo pang nagulat siya na tinanggap ito ng matanda. Sinabi niya kay Elder Ryan na dapat ay mas maingat na ihatid ang ganoong kayamanan, ngunit sagot ni Elder Ryan, na ang pag-iwan ito sa kanya ngayon ay kasing ligtas ng kaya nito. Nagtaka si Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin, napansin niyang may ibang tinitingnan si Elder Ryan. Nang lumingon siya, nakita niya ang Sword Supreme.
Noon niya naintindihan kung bakit sinabi ni Elder Ryan na ligtas ang kayamanan, alam na pala ng matanda ang tungkol sa Sword Supreme. Bago pa siya makapagsalita, inanunsyo ni Muyan na tapos na ang mga paghahanda. Napagtanto ni Yang Chun na wala siyang magandang dahilan upang tanggihan ng matanda, kaya pumayag na siyang sumama. Pagpasok niya sa karwahe, sinabi niya na babalik din siya. Tiniyak ni Elder Ryan na ipaalam niya sa kanyang kapatid na ligtas siyang nakaalis. Napansin ni Yang Chun na wala si Wooby, kaya tinanong niya kung nasaan ito. Tumugon si Elder Ryan na marahil ay umiiyak ito sa isang sulok dahil sa pag-alis niya. Pinaghinalaan ni Yang Chun na niloloko lang siya ng matanda. Nang gumalaw na ang karwahe para umalis habang ang Sword Supreme ang nagmamaniho, hiniling ni Yang Chun na iparating ni Elder Ryan ang kanyang pamamaalam kay Wooby. Makikita ang ikalawang nakakatanda na pinagmamasdan ang pag-alis ng karwahe. Paglingon ni Ryan sa isang sulok, tinanong niya si Wooby kung bakit hindi ito nagpaalam ng harapan sa kapatid. Samantala nakaupo si Wooby sa sulok na humahagulgol sa iyak. Namaga ang kanyang mga mata sa pag-iyak at ipinaliwanag niyang ayaw niyang makita siya ng kapatid na umiiyak. Paalala ng matanda, hindi na 3 taong gulang si Yang Chun, na puno ng galit ang mukha ni Wooby, na masyadong marupok ang kanyang kapatid. Sa kanilang paglalakbay patungong bundok Hoa, tinawag ni Yang Chun si Muyan, at tinanong kung gaano pa katagal bago makarating sa sekta. Pilit na nakangiti na ipinaalala ni Muyan na higit 30 beses na niya itong naitanong, doon lang napagtanto ni Yang Chun na sobrang dami na ng pagtatanong niya. Ipinaliwanag ni Muyan na kailangan pa nilang ulitin ng ilang beses ang layo ng nauna na nilang tinahak, sinabi ni Yang Chun na nakakainis pakinggan yun sa bawat ulit. Natawa si Haigan sa narinig, at tinanong siya kung hindi ba siya komportable. Natakot si Yang Chun, at may kaba sa mukha, sinabing ayos lang siya. Ngunit sa totoo lang, si Haigan ang pinaka nakakailang sa kanyang paglalakbay, hindi siya makarelax dahil kasama niya ang pinakamalakas na espada sa buong lupain ang Sword Supreme. Napansin ni Yang Chun na kumakain si Sola ng mga cookies, pinakiusapan niya itong huwag solohin ang lahat at bigyan din siya ng isa, dahil kailangan niya ng makakain para makarelax. Sinabi ni Sola, parang isang sakim na baboy, na si Hangua ang nagbigay ng mga biskwit at dapat humingi muna siya ng permiso rito. Ngumiti si Hangua at inamin kay Sola na ang honey cookies ay sa kanya naman talaga, nabigla si Sola sa narinig. Kumuha si Yang Chun ng isang piraso, at iniwan ang iba para kay Sola. Natuwa si Sola at inakalang kukunin niya ang lahat, ngunit hindi mahalaga para kay Yang Chun ang biskwit, ang nais niya lang ay makabalik sa kanilang tahanan. Lumipat ang eksena sa angkan ng Go, nakaupo si Wooby kasama ang isang babae. Pinakilala nito ang sarili bilang si Namgang Bea, laking gulat na nakarating pa si Bea sa angkan kahit nagkamali siya ng direksyon, puno ng dahon at sanga ang katawan nito. Naiinis si Wooby sa narinig na pangalan, natanto niyang ito ang kasintahan ng kanyang nakababatang kapatid. Mabuti at tiningnan niya ng mabuti si Bea, mapupungay na asul na mata, at mapulang labi. Nabigla si Wooby sa taglay nitong kagandahan, tinanong niya kung bakit siya dumating dito na parang palaboy. Ipinaliwanag ni Bea na naligaw siya dahil na mali ang kanyang pagliko, hindi naman maunawaan ni Wooby kung paano ka magiging ganoon ang itsura dahil lang sa maling pagliko. Kaya tinanong niya kung bakit pinagtiyagaan nitong dumating. Tumugon si Bea, pumunta siya dito para makita ang kanyang kasintahan. Nabigla si Wooby dahil narinig niya na hindi pa opisyal ang kasunduan. Hindi naman alam ni Bea ang isasagot, ngumiti si Wooby at sinabing wala sa angkan ang kanyang kapatid. Nabigla si Bea nang marinig na tinawag nitong kapatid si Yang Chun. Sa mayabang ng ngiti, ipinakilala ni Wooby ang sarili bilang nakatatandang kapatid ni Yang Chun. Nagulat si Bea dahil hindi niya inaasahan na ang kausap pala niya ay ang kanyang kapatid. Kaya agad siyang umupo ng maayos, habang inaayos ang kanyang buhok. Natuwa si Wooby at inisip na ito ang tamang asal sa harap ng mga magiging biyenan. Nagtanong si Bea kung saan naroon ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Wooby na nagtungo si Yang Chun sa bundok Hua, at malabong magtagpo ang kanilang mga landas dahil napakalayo. Ngumiti ng banayad si Bea habang namumula ang kanyang mukha at binanggit ang bundok Hua. Ngumiti rin ng maliwanag si Wooby at pinayuhan siyang umuwi na agad. Pagkasabi nito, tumalon si Bea papasok sa kagubatan.
Nagulat si Ruby kung talaga bang uuwi siya at tinawag pa niya itong maldita dahil umalis ng walang maayos na pamamaalam. Pagsapit ng gabi, magkasamang natutulog sina Sola at Hangua, hindi sinasadyang masampal ni Sola ang mukha ng kawawang dalaga. At natutulog din si Muyan ng mahimbing, tanging sina Haigan at Yang Chun ang gising, habang nakatitig sa apoy, nakaramdam ng presensya sa kagubatan ang Sword Supreme. Sa loob ng kagubatan, pinakawalan ni Yang Chun ang kaunting enerhiya mula sa kanyang bibig. Dahil nahahalo ito sa kanyang hininga, natanto niyang malapit na niyang maabot ang ika-4 na bituin. Ngunit bigla siyang sumakit ang ulo, isang problemang matagal na niyang dinadala. Kapag umaabot na sa tiyak na antas ang enerhiyang pinaiikot sa kanyang katawan, hindi ito dumadaloy sa nais niyang direksyon. Alam ni Yang Chun na kailangan niyang lampasan ang limitasyon ng 3 bituin. Halos hindi niya mailabas ang enerhiya, samantalang ang kanyang kapatid ay kayang ipalabas ito ng pasabog. Kinamumuhian niya ang pagkakaiba ng kanilang talento, para sa kanya, nakakadiri ang bigat ng talento. Kaya nagpasya siyang tigilan ng mga palusot at magsanay pa. Sinimulan niyang ipadaloy muli ang enerhiya, ngunit nakasagap siya ng kakaibang amoy, mula sa loob ng kanyang damit. Sa inis, kinuha niya ang Blossom Stone, habang tinitingnan niya ito naiinis siya na hindi niya ito maitapon. Nagtaka siya kung bakit ipinagkatiwala ng pangalawang matanda na siya ang maghatid nito. Sinuri niya ito at napansin na lalo pang lumakas ang amoy kaysa noong una niya itong natanggap, hindi siya makapag-concentrate dahil sa amoy ng plum blossom. Kaya nagpasya siyang tapusin na muna ang ensayo ngayong gabi. Ngunit bago siya makaalis, nakita niya ang mga talulot na lumilipad sa hangin, napakaganda ng mga ito. Hindi niya maunawaan kung bakit may mga talulot ng plum blossom sa gitna ng taglamig. Inabot niya ang kamay para dakmain ang isa, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, lumitaw ang isang espiritu sa kanyang likuran at nagsabing hindi siya anak ng bundok Hua. Nagulat ang ating bida nang marinig niya yon, agad siyang lumingon ngunit laking pagtataka niya na wala namang tao sa paligid. Sigurado siyang may narinig siyang tinig. Tinanong siya ng espiritu kung paano ang isang batang hindi taga Mount Hua ay nakakakain ng lahat ng enerhiya. Muling lumingon si Yang Chun, tiyak siyang tinig ng isang matandang lalaki ang kanyang naririnig, ngunit wala pa rin siyang makita. Muli siyang tinanong ng espiritu kung anong angkan ng dugo ang kanyang pinagmulan upang makakain siya ng ganoong kalaking enerhiya. Hindi maintindihan ng ating bida ang sinasabi ng espiritu, kung ano ba ang ibig niyang sabihin sa kinakain niya. Sa mismong sandaling yon, napansin ni Yang Chun na naglalabas ng enerhiya ang bato. Mabilis niyang naunawaan na siya pala ang sumisipsip ng enerhiya nito. Nawalan siya ng malay bago pa man siya makakilos. Sa susunod na eksena, nakita sina Sola at Muyan na tinatawag ang kanilang Panginoon. Dahan-daang iminulat ni Yang Chun ang kanyang mga mata. Nagulat siyang nakahandusay siya sa lupa. Agad siyang bumangon, mabilis na mangyamakap sa kanya si Sola. Tinanong niya si Muyan kung ano ang nangyari. Ipinahayag ng tagapagbantay na nakita siyang walang malay ni Haigan sa kagubatan at dinala pabalik. Nagpasalamat si Yang Chun sa kanya, subalit sinabi ni Haigan na ginagawa lang niya ang tungkulin bilang lingkod. Pagkasabi nito ay nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napansin ni Yang Chun ang pagbabagong yon, at itinulak palayo si Siola. Lumapit si Muyan at tinanong siya kung may nangyari ba kagabi. Naalala ni Yang Chun ang kanyang pagsasanay, at naisip din niya ang pagliwanag ng bato. Kinuha niya ang supot mula sa kanyang damit. Tiningnan niya ito at naisip na kahit walang pagbabago sa panlabas na anyo. Habang dahan-dahan niya itong binuksan na wala na din ang amoy ng bato. Naunawaan niyang nasipsip niya ang enerhiya ng Blossom Stone gamit ang Demonwell Engravings Art kaya siya nawala ng malay. Alam na niya noon pa na maaaring may taglay na misteryo ang yaman ng Mount Hua, pero hindi niya inasahan na masasipsip niya mismo ang enerhiya nito. Kaagad niyang tiningnan ang sarili, at napansin na nadagdagan ng singsing sa kanyang energy core. Laking tuwa niya nang matanto niyang umabot na siya sa ika-4 na bituin. Sa biyahe, palihim siyang tinititigan ni Muyan, at ng Sword Supreme. Tumalikod siya, batid kung bakit sila nakatingin. Alam niyang kakaiba ang umabot sa ika-4 na bituin ng isang gabi lang, umaasa siyang titigil din sila. Habang nag-iisip, inamoy ni Sola ang kanyang damit. Agad niyang inalis ang kamay nito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Napansin ni Sola na may naamoy siyang kakaiba sa kanya. Nagtaka si Yang Chun, pati siya ay inamoy ang sarili niyang kasuutan,
Sigurado siyang nagpalit siya ng damit at mas madalas pa siyang maligo kaysa kay Sola. Nalilito siya kung ano ang ibig sabihin nito. Nakangiting sinabi ni Sola na mabango siyang parang bulaklak. Kinabahan ng ating bida nang marinig yun, na galing lang yun sa hangin mula sa bintana. Ngunit kumbinsido si Sola na siya mismo ang naglalabas ng amoy. Napagtanto ng ating bida kung kaya niyang kilalanin ito, siguradong talagang tumaas ang panloob na enerhiya niya. Naisip ni Yang Chun na noong nasa ikatlong bituin pa lamang siya, init lang ang kaya niyang ilabas, pero ngayong nasa ikaapat na bituin na siya, parang kaya na niyang magbuga ng apoy nang walang hirap. Naisip niya kung magagawa rin niya yun tulad ni Wooby, ngunit hindi siya tiyak. Sa huli, nagpasya siyang kailangan niya itong subukan. Sa sandaling yun, naalala niya ang babala ng ikalawang matanda na huwag manakit ng kahit sino. Habang nag-iisip, biglang huminto ng madiin ang karwahe, napasagi tuloy niya si Sola ng malakas. Pagkatapos nahulog silang dalawa sa sahig ng karwahe at nadaganan niya si Sola. Dahil dito, tinanong siya ni Hanghua kung ayos lang siya, ngunit nagtaka naman si Yang Chun kung ano ang nangyari. Sumilip siya sa bintana at sinabihan si Muyan kung ano ang nangyari. Napansin niyang nakahawak ang kanyang tagabantay sa kanyang espada. Kaya tumingin ang ating bida sa unahan at nagtanong kung bakit sila naging alerto. Sa unahan ng karwahe, may isang lalaki ang nakatayo. Nagulat si Yang Chun kung sino ito. Nagbigay galang ang lalaki at humingi ng paumanhin sa kanyang abala. Mabilis namang nakilala ng ating bida ang sagisag sa kasuotan ng lalaki. Nakangiting ipinakilala ang sarili bilang Yongfang, ikatlong henerasyong disipulo ng Mount Hua sect. Ipinaliwanag niya na pinahinto niya ang karwahe dahil mayroon siyang kailangang itanong. Naalala ni Yang Chun ang pangalan ng lalaki, sa kanyang nakaraang buhay. Ito ang lalaking nagtanong kung ano ang ginawa ng sekta nila sa kanya at siya rin ang sumigaw nang makita ang ulo ng kanilang leader na nakahandusay sa lupa. Naging balisa si Yang Chun, hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya ngayon ang isang mandirigma ng Mount Hua na siya mismo ang pumatay noon. Tinawag naman ni Muyan ang lalaki bilang Blossom Sword Dragon. Tinanong niya kung bakit ang isang kasing tanyag niya ay gagawa ng ganoong irresponsabli at mapanganib na bagay. Ngumiti na humingi ng tawad si Fang, tiniyak niyang wala siyang balak hadlangan ang kanilang paglalakbay. Ipinahinto lang niya ang karwahe dahil kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay. Sinabi naman ni Muyan kung ano ang nais niyang tiyakin. Ibinunyag ni Fang na gusto niyang makita kung isa sa kanilang mga disipulo ay nasa loob ng karwahe. Sigurado si Yang Chun na hindi siya ang tinutukoy ng lalaki. Dahan-dahan na lumapit si Fang sa kanila at ipinaliwanag na nakaramdam siya ng pamilyar na aura mula sa malayo. Nagpasalamat siya na hindi naman masama ang nangyayari. Sinabi niyang may nais siyang itanong. Agad siyang pinigilan ni Muyan at binalaan huwag nang lumapit pa. Bago pa man niya mahugat ang espada, nakakita siya at si Yang Chun ng mga bulaklak ng plum blossom sa kanilang harapan. Hindi nila namalayan kung kailan nakalapit si Fang sa kanila. Nakangiting tinanong ng Blossom Sword Dragon si Yang Chun kung bakit siya naglalabas ng aura ng Mount Hua gayong hindi naman siya disipulo. Kinabahan si Yang Chun nang marinig yun, napagtanto niyang delikado ang sitwasyon. Bago pa siya makapagsalita, may boses na nagsabi sa kanya na tiyak siyang delikado na. Lumingon siya at nakita ang isang napakaliit na matandang lalaki na nakaputing kasuutan sa tabi niya. Masaya naman ang matanda na nakikita siya ni Yang Chun. Hindi maunawaan ng ating bida ang nangyayari at inakala niyang guni-guni lamang ito. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, at muling tiningnan ng matanda. Tinanong siya ng espiritu kung hindi ba niya kayang batiin ang isang nakatatanda, hindi alam ni Yang Chun kung ano ang isasagot. Hindi maunawaan ni Fang kung bakit hindi tumutugon ang bida, kaya tinawag niya itong muli ngunit hindi siya pinansin ni Yang Chun. Dahil sa nangyari, iniisip niya na baka bunga lamang ito ng labis na pagsasanay. Nagulat ang matanda nang marinig yun at tiniyak sa kanya na hindi siya guni-guni. Sagot naman ni Yang Chun na heto't nakakarinig na rin siya ng mga tinig. Kaya nainis ang matanda sa kanyang kinikilos. Nabahala naman si Fang na kung may problema, at nagulat si Yang Chun sa tanong na yon, na kung hindi ba niya nakikita ito. Nagulat naman si Fang kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil dito, itinuro niya ang maliit na matanda na singlaki ng insekto. Nagtaka ang Blossom Sword Dragon sa kanyang sinasabi at inisip na kakaiba ang ugali ng ating bida. Sa pagkalito sa nangyayari, tinanong din niya si Muyan kung may nakikita ba ito.
Litong-lito ang kanyang tagabantay, subalit nagkunwari itong umayon sa kanyang Panginoon at sinabing nakikita niya. Natuwa si Yang Chun, ngunit sinabi ni Muyan na nakikita niya ang pulang buhok ng matanda. Iginiit ni Yang Chun na hindi pula ang buhok nito. Tinanong naman ni Muyan kung asul ba ang kulay. Kaya napagtanto ng binata na wala talaga itong nakikita at nagbibiro lamang. Inutusan niya itong tigilan na ang paglalaro. Hindi matanggap ni Yang Chun na siya lamang ang nakakakita sa matanda. Ngunit tinawag naman siya ng matanda na hangal at sinabihang manahimik. Dahil sa nangyari, naisip ng ating bida na baka multo ito at hindi makapaniwalang sinasaniban na siya. Pinawi ng matanda ang kanyang pangamba at ipinaliwanag na hindi siya sinasaniban. Tinanong siya nito kung nakalimutan na ba niya ang kinain niya. Nagulat naman si Yang Chun kung ano ang tinutukoy niya, tungkol sa kanyang kinakain kanina. At doon niya naalala ang pagsipsip niya ng enerhiya ng Blossom Stone. Dahil doon, lubos siyang nagulat sa kanyang ginawa. Itinuro siya ng matanda kung naaalala na niya ngayon na nilamon niya ang isang kayamanan ng Mount Hua kahit hindi siya kabilang sa kanila. Ipinaliwanag ng matanda na tinulungan niya itong makaiwas sa chi blockage matapos niyang masipsip ang sobrang dami ng enerhiya. Naiinis siya na tinawag lamang siya ng ating bida na isang maliit na insekto at multo. Bigla namang tinanong ni Yang Chun ang matanda kung sino siya. Nagulat naman ang matanda kung hindi ba niya siya nakikilala. Sabay sabing wala itong alam tungkol sa mundo. Tugon naman ng ating bida, kung hindi niya siya nakikilala, ibig sabihin ay hindi siya tanyag. Nagulat si Muyan at Fang na makitang tila kinakausap ni Yang Chun ang sarili niya. Umubo ang matanda at sinabi kay Yang Chun na isang pagkakataon lang niyang ipapakilala ang sarili kaya't makinig siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang ika-8 pinuno ng dakilang sekta ng Mount Hua, na nagngangalang Shin Chiyo. Kilala rin bilang Mount Hua Immortal Sword. Ipinaliwanag niyang bago lumitaw ang Heavenly Demon, ang pinakamalaking digmaan ay ang Great Blood Demon War. Na kung saan 5 dalubhasang mandirigma ang pumihil sa massacre. Kahit makalipas ang 1 siglo, binabanggit pa rin ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng Zhongyuan Murim. Ang pinakagalang-galang sa sekta ng Mount Hua ay ang tila maliit na insektong nasa harapan ni Yang Chun. Sa isip ng ating bida hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig, tinawag pa rin niya ito na isang maliit na insekto na matanda. Tinanong ni Shin Chiyo kung patuloy pa rin ba siyang ikukumpara sa isang insekto. Nagulat naman si Yang Chun dahil sigurado siyang sa isipan lang niya ito na itawag. Ipinaliwanag ni Chiyo na naririnig niya ang kanyang iniisip. Kaya pinaalalahanan siyang maging magalang na ngayon na alam na niya kung sino siya. Ayaw pa ring tanggapin ng ating bida ang kanyang sinasabi. Samantala, litong-lito pa rin sina Muyan at Fang, habang pinagmamasdan nila ang kanyang ikinikilos. Biglang kinuha ni Yang Chun ang supot, na kung bakit siya nasa loob ng bato. Ibinunyag ni Chiyo na hindi rin niya alam kung bakit siya naroon. Sa kanyang isipan, inisip ng ating bida na wala itong silbi. Ipinaalala ni Chiyo na naririnig niya ang kanyang iniisip. Sinabi ng matanda na ramdam niya na mas marami siyang alam kaysa sa kanya, ngunit tugon ni Yang Chun, wala rin naman siyang alam kahit ano. Nagulat naman si Yang Chun, nang tinanong siya ni Chiyo kung paano nagawa ng isang tulad niya na hindi taga Mount Hua na masipsip ang enerhiya ng Blossom Stone. Nabahala siya dahil hindi niya alam ang isasagot, ngunit iginigiit ng matanda kung mayroon ba talaga siyang alam. Kinabahan naman ang ating bida at umiwas ng tingin. Napansin ni Chiyo at nagpa siya na lang na huwag ng mang-usisa. Nauunawaan niyang laging may mga bagay na itinatago ang mga kabataan. Nagpasalamat si Yang Chun sa kanya sa hindi na pagtatanong pa. Sinabi sa kanya ni Chiyo na ayos lang, ibinunyag niya na may paparating, at hiniling niya kay Yang Chun na doon na lamang mag-focus. Hindi alam ni Yang Chun kung ano ang tinutukoy ng matanda. At agad pagkasabi nito, may ilang taong lumabas mula sa kakahuyan, at patungo ito sa kanilang karwahe. Ang mga lalaking tumalon sa kanilang harapan ay nakasuot ng kasuutan ng Mount Hua sect. Nagulat si Yang Chun sa nakita, ngunit sinabi ni Fang na huwag niya na itong intindihin, dahil hindi sila banta. Ngunit sa mismong sandali na yon, biglang sinipa ni Muyan ang tuhod ni Fang at pinadapa ito, saka itinapat ang kanyang espada sa kanyang leeg, binalaan niya si Yang Chun na mag-ingat. Bakas sa mukha ni Muyan ang pagkabahala, at inisip niya na isa itong pananambang. Naging alerto ang grupo ng mga mandirigma ng Mount Hua at agad nilang itinutok ang kanilang mga espada. Pinagsabihan naman ni Yang Chun si Muyan, na sa palagay niya ay hindi na dapat umabot sa ganitong sitwasyon,
ngunit hindi niya tinanggap ang mungkahi ng kanyang amo. Ipinaliwanag ni Muyan na naramdaman niya ang galit ng mga ito mula pa nang sila'y lumabas, na agad namang naunawaan ng ating bida. Nakikiusap si Fang kay Muyan na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ibinanggit din niya kay Yang Chun na hindi niya alam kung bakit ganoon ang galit ng kanyang mga kasamahan sa sekta, ngunit tiniyak niyang kaya niyang ayusin ito kung makakausap niya sila. Kaya tinanong siya ni Muyan kung sigurado siyang mula talaga sila sa kanyang sekta. Tumugon si Fang, tingnan na lang nila ang sagisag sa kanilang kasuutan, at iginiit na sila ay mga mandirigma ng Mount Hua sect. Hinarap niya si Yang Chun, na kung papayagan ba siyang makausap ang mga ito. Inutusan ni Yang Chun ang kanyang tagapagbantay na pakawalan siya. Agad namang sumunod si Muyan at binitawan niya si Fang. Tiniyak ni Fang na aayusin niya ang lahat, kaya nilapitan niya ang mga lalaki at kinausap. Subalit bigla na lamang siyang sinuntok sa mukha ng isang lalaki na may tali sa ulo, na bahala si Yang Chun at si Muyan sa kanilang nakita. Ngunit matapos iyon, lumapit ang mga mandirigma kay Yang Chun, nagsabay-sabay na nagbigay galang at yumuko, humingi ng paumanhin ng lalaking may tali sa ulo, dahil napilitan si Fang na ilagay sila sa sitwasyong tila banta. Tiniyak ni Yang Chun na ayos lang at siya naman ang humingi ng paumanhin, dahil agad kumilos ang kanyang tagapagbantay bago pa nila maunawaan ang sitwasyon. Nagtaka naman ang ating bida kung ano ang nagdala sa mga mandirigma ng sekta ng Mount Hua upang masumpungan sila sa ganito kalayong lugar. Naisip din niya kung may nangyaring hindi maganda, sumagot ang kanilang pinuno, hindi nila maaaring ibunyag ang impormasyon dahil isa siyang tagalabas. Ngunit inamin ni Fang na may mga kasapi ng kanilang sekta ang nawawala nitong mga nakaraang araw, nabigla ang pinuno sa sinabi niya at pinaalala na hindi dapat ipaalam ang ganoong impormasyon. Nagulat si Yang Chun sa narinig, dahil alam niya sa kanyang isip na hindi ganoon kaina ang Blossom Sword Squad ng Mount Hua para basta na lang mawala, kaya nagtaka siya. Biglang hinawakan ng pinuno ang tainga ni Fang at ipinaliwanag na nauna itong tumakbo sa kagubatan habang sila ay naghahanap. Sinabi nitong nakaramdam siya ng enerhiya ng isang kasapi. Humarap si Yang Chun kay Chiyo at ipinaliwanag na ang tinutukoy ni Fang ay ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Tinanong niya si Chiyo kung ano ang dapat gawin, tiniyak ng Immortal Sword na ayos lang dahil hinarangan niya ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Ngunit sinabihan ni Fang ang kanilang pinuno kung hindi ba niya nararamdaman ang enerhiya ng kanilang sekta mula kay Yang Chun. Tumugon ang pinuno na nararamdaman nga niya. Nagulat si Yang Chun, na kung sigurado ba siya sa ginawa niya, dahil tila nararamdaman pa rin ng iba. Sinabi ni Chiyo na ipakita na lang niya ang Blossom Stone, pinasok ni Yang Chun ang kamay sa kanyang damit at inilabas ang bato. Nabigla ang lahat at hindi makapaniwala na nakikita nila ang kayamanan na naipatalo ng kanilang pinuno sa isang pastahan. Hindi rin makapaniwala si Yang Chun na talagang natalo ng pinuno ang kayamanan ng kanilang sekta sa isang pastahan. Tumawa si Chiyo nang marinig ito at sinabing malubha ang magiging kinabukasan ng kanilang sekta. Naniwala si Fang na ang dahilan kung bakit nararamdaman nila ang enerhiya ng Mount Hua kay Yang Chun ay dahil nasa kanya ang kanilang kayamanan. Kaya tinanong ng pinuno si Yang Chun kung bakit nasa kanya ang bato. Tumalon si Yang Chun mula sa karwahe at humingi ng paumanhin dahil hindi pa siya nagpapakilala. Yumuko siya at sinabi ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa daan upang isauli ang kayamanan ng Mount Hua, na nahiram ng angka ng Go. Nagulat ang mga mandirigma sa narinig at tila kinilala ang Go clan. Hindi maintindihan ni Yang Chun at Muyan kung bakit nagbubulungan ang mga ito tungkol sa kanilang angkan. Namangha ang pinuno nang malaman na mula siya sa isang marangal na pamilya, kaya muling humingi ng paumanhin sa ipinakitang pagkamapanganib nila. Tiniyak naman ni Yang Chun na ayos lang, na kung masama bang manggaling sa Go clan. May napagtanto si Fang, kaya humarap siya kay Yang Chun at binanggit ang kanyang kapatid na babae. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, tinakpan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang bibig. Pagkatapos pinabagsak siya, at binugbog, sinabi ng pinuno kay Yang Chun na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Fang, ngunit tumugon si Yang Chun, mukhang hindi ito ayos ang kanyang kalagayan niya ngayon, pero binanggit ng pinuno na huwag na siyang mag-alala. Nabahala naman nagtanong si Yang Chun kung nagdulot ba ng problema ang kanyang kapatid na babae sa kanila. Ngumiti ng kakaiba ang pinuno at sinabing hindi, ngunit alam ni Yang Chun na nagsisinungaling ito, sa isip niya. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki sa abalang idinulot ng kanyang kapatid,
at ibinunyag niya na iuuwi niya ito sa sandaling makarating sila sa sekta. Nagulat ang kanilang pinuno nang marinig na iuuwi ni Yang Chun ang kanyang kapatid. Pero ang mga kasamahan ng kanyang pangkat ay tila natuwa sa balita. Nagtaka naman si Yang Chun kung may problema ba. Ngunit agad nagbigay daan ang mga kasamahan para sa kanya. Ipinatong ng pinuno ang kanyang kamay sa balikat niya at inanyayahan siyang sumunod. Nagulat sina Yang Chun at Muyan sa narinig. Naisip nila kung gaano kalaking problema ang idinudulot ng kanyang kapatid sa kanila. Nagbago ang tagpo at napunta tayo sa Mount Hua Sect. Nakikita ang kapatid ni Yang Chun na kumakatok sa isang pintuan, at agad naman siyang pinapasok. Pumasok siya at tinawag ang kanyang guro, isang matandang babae na nakaputi. Pinuri siya ng guro dahil sa araw-araw niyang pagbisita kahit natatakot siyang maglakad mag-isa sa gabi. Agad siyang lumapit at yumakap sa kanyang guro. Tinanong niya ito kung maayos ba ang katawan nito. Tumugon ang kanyang master, mas magaan ang kanyang pakiramdam ngayon dahil nakikita niya ang magandang buwan sa labas. Ngumiti si Yan Zhao at nagsabing gama ng loob niya nang marinig yun. Pinaalala ng kanyang guro na malapit nang matapos ang kanyang mga pagdalaw, ngunit tiniyak ni Yan Zhao na mananatili siya sa tabi nito hanggang sa huli. Tinanong siya ng kanyang guro kung hindi ba siya babalik sa Shaanxi, ngunit hindi na nagsalita pa si Yan Zhao, tahimik lang ito yamakap. Ibinanggit ng kanyang master na kung ayaw ba talaga niyang bumalik sa pamilya. Malungkot na sinabi ni Yan Zhao na ang mga tao sa Shaanxi ay hindi niya pamilya. Nabigla ang matandang babae sa narinig, ngunit pinili na lang niya huwag makialam. Dahil hindi tama para sa isang may sakit na makialam sa pamilya ng iba. Agad siyang pinigilan ni Yan Zhao at sinabing huwag magsalita ng ganoon. Ipinaalala niya na minsan ay kilala ito bilang Blossom Sage bago nagkasakit. Ngunit tumugon ang matandang babae, iyon ay mga salita lamang ng nakaraan. Tahimik niyang naisip kung gaano pa ba siya katagal mabubuhay. Nagbago muli ang tagpo, nakita natin ang isang taong tinatapos ng mga demonyong halimaw, niluray niya ang mga ito sa isang mabilis na galaw na parang kidlat. Ang taong yun ay si Bea, ang enerhiya na bumabalot sa kanya ay madilim at nakakatakot. Pagkatapos ng ataking yun napabantong hininga siya, at pumikit si Bea habang inalis sa isip ang lahat. Sa kadiliman, bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya, binuksan niya ang mga mata, lumingon, at mabilis itong tumakbo sa direksyon na iyon. Muli nagbago ang tagpo, ang mga mandirigma ng Mount Hua ay naglalakbay kasama ng grupo ni Yang Chun, pinayuhan ni Hong Wasisola na maghanda ng maraming pagkain dahil sasama rin ang mga mandirigma sa kanila. Inutusan ng pinuno na hatiin ang kanilang pangkat, ang unay magbabantay, at ang ikalaway maghahanda ng kampo para sa gabi. Sa loob ng kakahuyan, nakikipag-usap si Yang Chun kay Chiyo, tinanong niya ang matanda kung paano niya mapapaalis ito sa kanyang katawan. Tumugon si Chiyo, hindi siya magiging nakakabit sa kanya kung alam niya ang paraan, matagal na sana siyang sumama sa mga bata ng Mount Hua Sect. Tinawag siya ni Yang Chun ng matanda, dahil may tanong siya, ngunit nainis si Chiyo, huwag niya siyang tawaging ganoon. Ipinakilala niya ang kanyang pangalan at pinaalala na siya ang Immortal Sword ng Mount Hua. Matalim ang titig na ibinigay ni Yang Chun sa kanya. Sinabi ni Chiyo na huwag siyang tingnan ng may pagdududa. Nabahala naman si Yang Chun na maniniwala siya sa ngayon. Ngunit bago pa siya makapagtanong, pinutol na siya ni Chiyo na huwag siyang mag-alala, wala siyang interes sa kanyang nabubulok na katawan. Tiningnan siya ni Yang Chun, na para sa isang taong nabubulok na ang katawan nasasabi pa niya yun sa kanya. Nainis si Chiyo sa kanya dahil masyado siyang madaldal para sa isang taong may dalang bagay na napakasama sa loob. Nabigla si Yang Chun, na kung ano ang tinutukoy niya. Nagtaka ang Immortal Sword nang marinig na hindi alam ni Yang Chun kung ano ang nasa kanyang katawan, hindi makapaniwala si Yang Chun na may laman siyang ganoon. Ngunit iginiit ni Chiyo na bago niya ipaliwanag, kailangan munang sagutin ni Yang Chun ang kanyang tanong, ano ang nangyari sa Bloody Demon? Nagulat si Yang Chun, at napabuntong hininga na imposibleng siya ang tunay na Immortal Sword ng Mount Hua. Nabigla si Chiyo sa sinabi niya. Inilahad ni Yang Chun na ang Bloody Demon ay pinaslang ng Immortal Sword mismo, kaya bakit siya nagpapanggap bilang Immortal Sword kung hindi niya alam ang kapalaran ng halimaw? Sinabi ni Chiyo, madalas na rin niyang itanong sa sarili ang parehong bagay. Ibinunyag niya sa kakaibang rason hindi niya maalala ang huling laban niya sa Bloody Demon. Napansin ni Yang Chun na seryoso ito, kaya pinili niyang huwag nang usisain.
Kaya tinanong niya na lang kung ano ang laman ng kanyang katawan, at kung may alam ba siya dito. Naiinis na tugon ni Chiyo kung bakit niya sasagutin yun gayong hindi man lang siya naniniwala sa kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Yang Chun na ganoon kasumpungin ang isang matanda. Umubo si Chiyo, at saka sinabi na kahit siya mismo ay hindi alam kung ano yun, nabigla naman si Yang Chun sa narinig. Ipinaliwanag ni Chiyo na nakapagtataka para sa kanya, dahil hindi niya maramdaman ang bagay na yun. Ngunit sigurado siyang may napakabangis na bagay sa loob ni Yang Chun. Ibinunyag niya na pinapakalma lamang niya ang bagay na yun sa ngayon, at sinabihan siya na huwag mag-alala. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa naririnig, na kung ganoon ba talaga kalubha ang sitwasyon. Kinuyam ng Immortal Sword ang kamao nito at tinanong ang ating bida kung gusto ba niyang subukan. Agad na sinabi ni Yang Chun na ayaw niyang gumawa ng kahit ano. Ngunit nang buksan ni Chiyo ang kanyang kamao, isang napakalakas na madilim na enerhiya ang bamalat sa anino ni Yang Chun. Nang lumingon siya sa gilid, nakita niya ang enerhiya malapit na sa kanya, handa na siyang lamunin. Nang malapit na siyang kainin ng buo ng isang madilim na enerhiya ang kanyang katawan. Agad na inalis ni Chiyo ang enerhiya bago pa ito tuluyang sumekop sa kanya. Sinabi ng matanda kung sapat na ba ang kanyang ipinakita, habang hawak na ni Yang Chun ang kamao niya. Handang lumaban, ngunit hindi siya agad nakasagot, hingal na hingal siya. Nang makabawi, humarap siya kay Chiyo, na nagtataka kung ano ba talaga yon. Itinaas ni Chiyo ang kanyang kamao at ipinaalala na siya ang nagpapanatiling kalmado sa bagay na yon. Nag-isip si Yang Chun kung bakit may ganoong bagay sa loob niya. Tugon ni Chiyo, ni siya man ay hindi alam. Sinabi niya na kailangan na nilang tapusin ang usapan kahit marami pa siyang tanong, nabigla si Yang Chun, dahil mas lalo lamang siyang nadagdagan ng katanungan. Pinaangat ni Chiyo ang ulo ng ating bida, nang tumingala si Yang Chun, wala siyang nakita. Kaya tinanong niya ang matanda kung may kakaiba ba, at sa mismong sandaling yun, isang maliwanag na kulay rosas na liwanag ang sumulpot sa kalangitan. Bago pa siya makapagtanong, dumaan ang enerhiya sa ibabaw niya ng napakabilis, nagulat si Yang Chun nang makita yun ng napakalapit. Agad siyang lumingon, at nakita niya ang isang pigira na nababalutan ng alikabok. Nang humupa ang alikabok agad niya itong tinuro at nagulat kung ano ang ginagawa niya dito. Habang nakatalikod, ipinahayag ng Blossom Sword Dragon na sa Mount Hua, may kasabihang minana pa mula pa noong sinaunang panahon. Hindi agad na intindihan ni Yang Chun ang sinasabi nito. Ngunit ngumiti si Fang at ipinaliwanag na kailangang maglaban muna ang dalawa bago maging magkaibigan. Napansin ni Chiyo na buo pa rin ang diwa ng Mount Hua, hindi pa rin lubos na maintindihan ni Yang Chun ang kanilang pinagsasabi. Kaya't tinanong niya kung ganito ba talaga ang paraan ng mga mandirigmang Mount Hua para humiling ng sparring. Humingi ng paumanhin si Fang sa biglaan niyang pag-atake, ipinaliwanag niya na masyado lang siyang natuwa dahil ngayon lang siya nakakita ng kapwa mandirigmang nagsasanay. Nagtaka naman si Yang Chun na kung wala bang maraming mandirigma sa kanilang sekta. Ngunit hindi nakasagot agad si Fang, nais sanang sabihin ni Chiyo kay Yang Chun ang tungkol kay Fang, ngunit inunahan siya ng ating bida na alam na niya. Sinabi niya na alam na niya, si Fang ang pinakabatang piling mandirigma ng Mount Hua, para sa mga walang talento, isa siyang napakataas na pader. Kahit subukan niyang makisama sa mga kasing edad niya, lalo lang siyang makakapagdulot ng mas matinding pagdama ng pagkukulang sa kanila. Nagulat si Chiyo na lubos na nauunawaan ni Yang Chun si Fang, naisip niya na baka pinagdaanan din ng binata ang ganoong bagay. Bakas sa mukha ni Fang ang nahihiya at nag-aalangan sa kanyang sitwasyon. Kaya ipinahayag ng ating bida kay Fang na makikipag-spar siya dito. Tuwang-tuwa si Fong at taos-pusong nagpasalamat habang may isang kidlat na enerhiya ang papalapit sa kanya. Kaagad pagkasabi niya nito, lumitaw ang enerhiya ng kidlat sa kanyang tabi. Ipinahayag niya na gusto niyang magsimula agad. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang napakalakas na kidlat ang tumama sa kanya. Sa lakas ay tumagos ito sa isang puno, at gumugulong-gulong dahil sa malakas na puwersa, hanggang nahulog siya sa lawa. Nagulat si Yang Chun sa nakita, nang lumingon siya, nakita niya ang malaking butas sa puno. At naroon ang paborito nating baliw na babae na may puting buhok, si Bea. Nagulat din siya sa pagkakita kay Yang Chun. Ngunit agad ding ngumiti ng maliwanag dahil natagpuan na niya ang kanyang kasintahan. Nagbago ang tagpo at bumalik tayo sa nakaraan,
nakita natin ang mas matandang Yang Chun na nakaluhod sa ulan, hawak-hawak ang isang sugatang babae, si Bea. Makikita sa kanyang mata na unti-unti na siyang nawawala ng buhay habang hinahabol ang kanyang hininga. Inabot ni Bea ang mukha ni Yang Chun at tinanong kung umiiyak ba siya. Tumugon ang ating bida na tigilan niya ang mga kalokohan, dahil ulan lang yun. Malungkot na ngumiti si Bea, sa palagay niya, hindi nga, at nakakalungkot yun para sa kanya. Nagtaka si Yang Chun kung bakit niya ginawa yun, na sana tumakas na lang siya mag-isa. Lumabas na hinarangan ni Bea ang isang atake para sa kanya, dahilan para mapasapanganib ang sarili, tinamaan siya sa sikmura at nasira ang kanyang kamay. Malungkot na sinabi ni Yang Chun kung bakit niya ginawa yon. Tinitigan siya ni Bea, habang nahihirapan na itong magsalita, binanggit pa niya na ang nais lang niya ay gawin yon. Bigla niyang tinanong kung nandyan ba ang buwan sa itaas, at malungkot namang sumang-ayon ang ating bida. Habang dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay patungo kay Yang Chun, sinabi niya na masaya na siya sapagkat naroon ang dalawang bagay mahalaga sa kanya. Pagkatapos niyang banggitin yun, unti-unti nang bumaba ang kanyang kamay, at tuluyan nang nawala ng buhay si Bea sa mga bisig ni Yang Chun. Bigla namang may dumating na isang figure sa kanyang likuran na papalapit. Isang lalaki nakangiti na may hawak na espada. Ibinanggit niya na hindi niya akalaing mayroong pagkakaibigan ang mga taong may dugong demonyo. Tinanong niya si Yang Chun kung baka pag-ibig ang nararamdaman niya. Nang marinig ito, agad tumayo ang ating bida. Sinabi ng lalaki na huwag siyang malungkot, dahil malapit na rin siyang sumunod kay Bea. Tinawag naman siya ni Yang Chun sa kanyang pangalan na si Meteor Sword. Ipinangako niyang gagawa siya ng isang bagay para dito, na ikinagulat ng lalaki. Pagkatapos, naglabas si Yang Chun ng isang malakas na lilang enerhiya, ipinangako niya sa lalaki na hindi ito mamamatay ng madali. Lumipat ang eksena pabalik sa kasalukuyan, may gulat sa kanyang mukha nang tanungin ni Yang Chun si Bea kung bakit siya andito. Nais sanang sumagot ni Bea, ngunit napansin niya ang isang kakaibang nilalang sa tabi ng ating bida. Tinanong ng pinuno ng pangkat si Yang Chun kung kilala niya si Bea. Itinaas nito ang kanyang espada at tinanong siya kung may pahintulot siyang patayin ito. Nabigla si Yang Chun sa narinig. Nang lumingon siya, nakita niyang nakahanda na ring sumugod ang iba pang kasamahan na may hawak na espada. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa pinuno. Nabahala niyang inisip na malaking problema, nang sinaktan ni Bea ang isang mandirigma ng Mount Hua. Hindi inisip ng ating binata na matalinong sabihing magkakilala sila. Ayaw din niyang ipaalam na nakatakda silang magpakasal dahil hindi pa ito opisyal. Habang nag-iisip siya ng sasabihin, biglang ipinahayag ni Bea sa lahat na si Yang Chun ang kanyang kasintahan. Nang marinig nila ito, nagulat ang kanilang pinuno, pati na rin ang mga mandirigmang kasama niya sa Mount Hua, at ganoon din si Chiyo sa mga salitang binitawan ni Bea. Napakamot na lang siya sa kanyang mukha at napagtanto ni Yang Chun na hindi niya ito matatanggihan. Kaya nagpasya siyang tanggapin na lang ang sinabi nito. Lahat, pati na si Chiyo, ay napatingin sa kanya at hindi maunawaan kung bakit ang isang magandang babae ay nakatakdang ikasal sa tulad niya. Alam ni Yang Chun ang kanilang iniisip, umaasa siyang hindi sila magagalit dahil hindi niya ito sinabi agad. Tinanong niya si Bea kung ano ang nagdala sa kanya dito. Binanggit niya na dumating siya para makita ito. Napansin ni Yang Chun na nakatitig pa rin sa kanya ang mga lalaki. Ipinaalala niya sa kanila na kanina lamang ay handa silang bunutin ang kanilang espada laban kay Bea. Nagtaka siya na kung bakit siya naman ngayon ang kanilang tinititigan. Humarap siya kay Bea, na kung bakit ito umatake kung nais lang naman siyang makita. Pinayuhan siya ni Chiyo na tingnan ang babae. Ipinaliwanag nito na halos hindi na gumagalaw ang katawan ni Bea, at naubos ang kanyang panloob na enerhiya dahil walang tigil na tumakbo papunta sa kanya. Tinanong ng lalaki si Yang Chun kung naniniwala ba siyang kayang makita ni Bea ang pagkakaiba ng tao at halimaw. Naiinis naman siyang tumingin kay Chiyo na ang pag-aaksaya ng lakas hanggang hindi na niya makilala kung tao o halimaw ang nasa harap niya ay hindi dapat ipagmalaki. Iginiit ni Chiyo na ginawa yun ni Bea dahil labis ang malasakit niya rito. Ngunit ipinaalala ni Yang Chun na hindi basta-basta palalampasin ng Mount Hua ang pinsalang natamo ng kanilang mga kasapi. Sa sandaling yun, lumitaw si Fang sa tabi niya. Laking gulat ng ating bida na makita siyang nakaluhod. Tila nabighani si Fang sa kagandahan ni Bea. Napansin ni Yang Chun na nahulog ang hanggal na ito sa dalaga. Tinawag niya itong hangal sa kanyang isipan, sa isang peking ngiti. Tinanong niya si Fang kung ayos lang ba ito.
Tinapak naman ni Fang ang kanyang dibdib at hinamon siyang makipaglaban ngayon. Hindi inaasahan ni Yang Chun ang gayong hamon, napansin niya na tila maayos na nga ang katawan ni Fang. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang lahat sa tabi ng lawa, nakatayo sina Yang Chun at Fang sa harap ng lahat para sa kanilang tunggalian. Ngunit kahit nasa harap niya si Yang Chun, nakatingin si Fang kay Bea. Nakaupo si Bea kasama ni Sola at ang iba pang kasamahan ni Yang Chun habang kumakain ng mga cookies. Naiinis ang ating bida sa sobrang pagkahumaling ni Fang. Kaya tinanong siya ni Chiyo kung nagseselos ba siya. Sinaway niya ito at sinabing tigilan ang walang kwentang salita. Ipinaliwanag niya na tinanggap niya ang laban mula sa kabutihang loob lamang. Naiinis siya dahil ginagamit ni Fang ang laban para sa sarili nitong maruming layunin. Pinayuhan siya ni Chiyo na gamitin din ang tunggalian para sa kanyang sarili. Tinanong siya ni Yang Chun kung ano ang makukuha niya kung mananalo siya. Tinawag siyang hangal ni Chiyo na kung hindi ba siya interesado kung gaano na siya kalakas. Samantala, nakasandal si Bea kay Sola na kung bakit siya andito, kung siya ba'y pumunta upang makita siya. Sinaway naman siya ng Sword Supreme, natigilan ang pagdikit kay Bea. Ngunit sinabi ni Bea na ayos lang yun dahil ganoon naman talaga ang ugali siya. Nabigla si Haigan na lagi bastos ang kanyang apo, habang ipinagdasal naman ni Muyan na sana'y hindi masaktan ang kanyang master. Tiniyak ni Hangua na magiging maayos ang lahat. Tinanong ng isa sa mga kasapi ng Mount Hua ang kanilang pinuno kung sino sa tingin niya ang mananalo. Naniniwala ang pinuno na malinaw ang sagot, sinabi niyang isang tunay na halimaw si Fang at nakita na nila ang kanyang talento. Ipinunto niya na maaaring maging mapagbiro si Fang paminsan-minsan, ngunit iba siya kapag naging seryoso. Pumikit naman si Fang at nagtuon sa kanyang enerhiya, at napatitig naman si Chiyo sa kanyang gagawin. Naglabas ang kanyang espada ng kulay rosas na enerhiya, nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nagsilabas ito ng mga bulaklak ng plum. Mukhang humanga ang Sword Supreme sa ipinapakita ni Fang na lakas. Agad na pumwesto si Fang, at sinabing siya ang unang aatake, nang sabihin niya ito, naging mas madilim at mas mabigat ang kanyang enerhiya. Nang lumapit ang ilan sa mga bulaklak ng plum kay Yang Chun, bigla silang nasunog. Nagulat naman ang lahat sa kanilang nakita, hindi maunawaan ng mga tauhan ng Mount Hua kung ano yun, maging ang Sword Supreme ay namangha. Samantala, binalutan ng apoy na enerhiya ang katawan ni Yang Chun, napansin ng ating bida na hindi pa rin niya kayang magpalabas ng kasing dami ng apoy tulad ng kanyang kapatid. Namangha si Fang sa mga apoy na ibinubuga ng ating binata. Sinabihan ni Yang Chun si Fang na tigilan ang ganoong ekspresyon. Sa nakakatakot na tingin, tinanong niya ito kung natatakot ba siya. Hinigpitan ni Fang ang hawak sa kanyang espada habang nakangiti, sinabi niyang ayos lang siya, dagdag pa niya, magsisimula na siya. Pagkasabi niya nito, sumugod siya kay Yang Chun sa napakabilis na atake. Habang tumatakbo, naglabas siya ng kulay rosas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nang malapit na siya kay Yang Chun, ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang espada, at nagkatitigan ang dalawa. Bago pa man tumama ang espada sa kanya, ginamit ni Yang Chun ang kanyang kamay upang itulak paitaas ang kamay ni Fang, habang buong katawan ni Fang ay nakabukas. Mabilis na binigyan siya ni Yang Chun ng malakas na suntok sa tiyan. Nangyari ang lahat sa isang iglap, kaya't hindi man lang alam ni Fang kung kailan siya tinamaan. Ang kamao ng ating bida ay balot ng apoy, napasigaw sa sakit ang Blossom Dragon habang nilamon siya ng enerhiyang apoy. Nagulat sina Baya at Muyan sa kanilang nakita, samantala, nanlaki ang bibig ng pinuno ng masaksihan kung paano nilupig ni Yang Chun ang Blossom Dragon. Pati ang Sword Supreme ay nabigla sa ginawa ng ating bida. Matapos ang pag-atake na yun ay napaluhod si Fang sa harap niya, at hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa kabila na nangyari, ngumiti pa rin si Fang at inamin ang kanyang pagkatalo. Lubos na nagulat ang lahat sa nakita nila habang bakas sa paligid ang pagkasira dahil sa atake ng ating bida. Bigla namang tumayo si Bea, dahilan upang magulat si Sola sa kanyang ginawa. Tiningnan naman siya ni Yang Chun, nagtataka sa kanyang ipinapakita. Hinawakan niya ang espada na lumapit, at hinamon din si Yang Chun na makipaglaban sa kanya. Napaisip ang ating binata kung nasisiraan na ba ito ng bait, sinabi niyang katatapos lang niyang makipaglaban. Tinitigan siya ni Bea ng masama nang marinig yun. Hindi naintindihan ni Yang Chun kung bakit siya tinititigan ng ganoon.
Kaya tinanong niya si Chiyo kung galit ba si Bea dahil hindi niya tinanggap ang hamon nito. Tugon ng matanda, mukhang talagang naiinis ito. Alam ng ating bida na magiging magulo ang lahat kung hahayaan niyang magtampo ito, kaya binanggit niya kay Bea na gabi na at maaari na lang silang maglaban sa ibang araw. Nang narinig yun ibinalik niya ang kanyang espada, sabay hawak sa kanyang kamay na may ngiti, at ipinaalala na huwag niyang kalimutan ang kanyang pangako. Kinabukasan, nakita natin si Yang Chun na nagpapalibot ng enerhiya sa kanyang core. Lumulutang siya sa ere at balot ng apoy ang kanyang katawan. Pinagmamasdan siya ni Chiyo habang ginagawa niya yun, tinawag siyang isang halimaw na binata. Hindi ito makapaniwala na nagsimula na si Yang Chun na gamitin ang kanyang central core, nagtataka siya kung ano ba talaga siya. Sumagot si Yang Chun, nagsisimula pa lamang siyang subukan ito at huwag nang gawing malaking bagay. Pinayuhan siya ni Chiyo na pambihira ang kanyang talento, na sa murang edad ay nagagawa na niyang gamitin ang kanyang central core. Pinayuhan niya itong huwag munang subukan ang anumang bagay na lagpas pa rito. Ibinunyag ni Chiyo na kung bubuksan niya ng lubos ang kanyang central core, ang bagay sa loob niya ay magwawala. Napatanong si Yang Chun, na kung tumutugon ba ang bagay na yun sa kanyang enerhiya, ipinaliwanag ng immortal na espada na habang mas maraming chi ang ginagamit niya, lalo ring nagiging mabangis ang bagay na iyon. Sinabi nitong kahit ano pa na lagpas sa pagpapalabas ng apoy mula sa katawan at pagbabalot ng apoy sa mga braso, ay magdudulot ng pagkawala ng kontrol. Nabahala si Yang Chun nang marinig yun, tumayo siya at sinabing hindi pa ito sapat. Sa oras na yun, lumitaw si Fang, tinanong niya ang ating bida kung hindi pa ba siya kontento sa sarili niya, kahit nanalo na siya. Nagtataka si Yang Chun kung ano ang gusto niya, ngumiti na yumuko si Fang at nagpasalamat sa kanya. Nabigla ang ating bida sa kanyang ginawa, na kung bakit siya nagpapasalamat. Sinabi ni Fang na hindi niya alam kung ano ang aral na gustong ituro sa kanya, ngunit naman niyang may mahalagang bagay itong nais iparating. Nagulat si Chiyo sa narinig, inakala niyang malulugmok sa kalungkutan si Fang matapos ang pagkatalo, hindi niya inasahan na lumino pa ang isip nito. Naiinis naman si Yang Chun na kailangan pa niyang isugal ang buhay para magsanay. Habang si Fang ay nagsasalita pa ng kung ano-anong bagay matapos lamang ang isang gabi ng laban, sinabi ni Chiyo na masyado siyang maliit ang tingin. Sinabi ni Yang Chun sa Blossom Dragon na hindi niya planong turuan ito ng kahit ano, ngunit natutuwa siyang may natutunan nito. Ipinaliwanag ni Fang na lagi niyang inakala na siya ang pinakatalentadong tao sa kanyang henerasyon, ngunit ngayon, napagtanto niyang ang buong mundo ay hindi niya kayang abutin. Ngumiti siya at sinabing tiyak niyang mas marami pang pagsisikap ang ginawa ni Yang Chun kaysa sa kayang maisip ng iba. Sa hindi malamang dahilan, naiinis si Yang Chun sa pagkilala ni Fang sa kanyang pagsisikap, pinagsabihan naman siya ni Chiyo na tumahimik at makinig, ngunit sagot ng ating bida, hindi niya kayang patahimikin ang kanyang mga iniisip. Pinagdikit ni Fang ang kanyang mga kamay at muling yumuko at nagpasalamat siyang muli. Biglang may sumagi sa isipan ng ating bida, nang naalala ni Yang Chun ang nakatatandang Fang at ang ginawa nito sa kanya noon. Sinabi niya sa sarili na talagang kinamumuhian niya ito, hindi maintindihan ni Chiyo kung bakit ayaw ng binata sa mabait na batang yun. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, nakikitang kausap ni Sola ang kanyang lolo, tinanong niya ito kung nakita ba ang ginawa ng kanilang amo. Ikinwento niyang basta na lang umatake si Yang Chun at natalo agad ang lalaking bulaklak. Nadaanan siya ng mga kasapi ng Mount Hua nang sabihin niya yun, at nalungkot silang maalala na natalo ang kanilang kasamahan, pinayuhan ni Haigan ang kanyang apo na hinaan ang boses. Ngunit sinabi ni Sola na malaking problema ang kanilang kinakaharap ngayon, tinanong ni Haigan kung ano ang nangyayari. Nainis si Sola nang sabihin niya na ang kanilang amo ay engaged na, ngunit binanggit ng Sword Supreme na ito ay isang masayang pagkakataon. Ngunit habang sumisigaw ng malakas, sinabi ni Sola na hindi yun totoo. Nagulat naman si Haigan sa nakita niya, hindi niya maunawaan kung bakit ito sobra ang reaksyon. Ibinunyag ni Sola na hindi niya alam ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kasunduan sa kasal, kaya ginigiit niya na siya lang ang dapat pinapayagang gumawa ng mga bagay kasama ang kanilang amo. Hiningi niya sa kanyang lolo na utusan si Yang Chun na hingin muna ang kanyang pahintulot, na pagtanto ni Haigan, na hindi alam ng kanyang apo kung ano ang ibig sabihin ng engaged.